Sa sobrang daming guards ng SMB, mahihirapan nga tong si Kit Jimenez makapasok sa top 15 or top 16 man lang ng SMB. Sa tingin ko, napakaswerte na kung makakapirma siya ng kontrata sa SMB dahil katulad nga na sinabi ko kanina, sobrang loaded kasi ng team na to. Gago! Oops! Sorry po. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng balita, pumirma na ng 2 years contract ang number 76 overall pick nitong nakaraang draft na si Kit Jimenez. Ang videong ito ay ginawa ko para maitama na ang aking mga pagkakamali. At syempre para masabi ko rin sa inyo yung mga dahilan na tingin ko kung bakit kinuha pa rin siya ng San Miguel Beerman. Di ko na patatagalin to. Napakaraming pagkakamali ang kailangan kong ayusin sa video ito. Marketability. Isa sa pinaka-reason kung bakit kinuha si Kit Jimenez ng SMB ay dahil sa marketability niya as a player. Si Kit Jimenez ay nakilala dahil naging member siya ng Mavs Phenomenal Basketball at unti-unting lumaki ang kanyang fanbase. Hindi dahil member lang siya ng Mavs dahil magaling din siya at meron din talagang talent si Kit Jimenez as a player. O yan mga Kit Jimenez fans, bawing-bawi na kayo sa statement ko na yan. Kailangan din natin tandaan na katulad ng NBA, ang PBA ay isang business at ang pagkuha ng SMB kay Kit Jimenez will work wonders for them. Oo, SMB na sila kahit walang Kit Jimenez, pero naisip din ng team na to na kapag kinuha nila ang player katulad ni Kit Jimenez, mas makakakuha sila ng mga younger fans na susuporta para sa kanilang team. Sipin nyo may Terence Romeo na sila, meron pa silang Kit Jimenez. So yung street ball community, kuhang-kuha na nila. Pati na rin yung mga fans ng Mavs Phenomenal. Kailangan din nila si Kit. Isa sa mga sinabi ko sa huling video ko tungkol dito kay Kit Jimenez na kung bakit mahihirapan siyang makapasok sa SMB. Wala nga siyang pwesto dahil loaded na yung guard spots ng SMB. Kasi naman may CJ Perez ka na, may Chris Ross ka na, may Marshall Lassiter, Terence Romeo, Simon Enciso at Jericho Cruz. Napaka-loaded ng guard spots nitong SMB. Ang hindi ko nakitang factor ay ito. Galing sa Gilas, Pilipinas, itong si CJ, si Chris Ross at si Marshall Lassiter. At syempre kailangan nila ng pahinga. Kahit na sabihin natin na bibigyan naman sila ng day off kapag uwi nila dito. Sobrang bugbog pa rin yung katawan nila, no? Lalong-lalo na itong si CJ Perez na simula August pa nga ay naglalaro na ng high level basketball dahil nga sa FIBA. Dito ngayon papasok si Kit Jimenez. Magkakaroon siya ngayon ng pagkakataong magpakitang gilas habang nagre-recover yung mga players na sinabi ko. At meron ding mga nakapag-point out sa akin na medyo aging na nga itong guards ng SMB. At kailangan nila ng younger guns para makipagpalitan dun sa kanilang experienced guards. Magaling din talaga. Teka lang. Bago mag-react ang lahat, wala naman akong sinabing hindi magaling si Kit Jimenez. Nag-quadruple double nga yan sa isang basketball game. So nandun talaga yung galing niya. Ang nasabi ko lang malabo at mahihirapan siyang makapasok. Dahil nga katulad ng point ko kanina, napakaraming guard spots ng SMB na taken na pero wala akong sinabing hindi siya magaling. Magkaiba yung mahihirapan sa hindi talaga magaling. Siguro kung meron itong ituturo sa akin, it's about time na for a content creator and a fan like me na tanggapin yung katotohanan na hindi lang talaga sa NCAA, UAAP or sa states makakakuha ng mga ganyang talent. Pinapakita lang ditong case ni Kit Jimenez na napakarami talagang magagaling na players dito sa Pilipinas na nangangailangan lang ng tamang opportunity. At of course, kailangan din nasa tamang sistema sila para mapakita nila yung tunay nilang galing. Final thoughts. Bilang isang content creator, marunong naman akong aminin kung saan ako nagkamali. Lalong-lalo na kapag nasabi ko siya talaga sa video ko. At syempre, isa nga itong si Kit Jimenez na kung saan nagkaroon ako ng pagkakamali sa aking mga nasabi. Katunayan nga sa TikTok, meron akong mga videos na nag-reach ng 100k plus views at maraming comments doon na nagsabi kung saan talaga ako nagkamali. At syempre, again, inaamin ko na nagkamali ako at buong puso kong tinatanggap yung mga criticisms na sinabi tungkol sa akin. Maganda man o hindi yung bawat comments talagang binabasa ko po yan.
Kaya maraming salamat sa mga nagko-comments at meron din talaga akong natututunan sa inyo. Para naman kay Kit Jimenez, sana mas pag-igihan niya pa at mas mapakita niya pa yung talento niya ngayong nasa PBA na siya. Dahil ako as a fan, excited akong makita kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang hard work at ng kanyang talent. Para sa inyo, ano kaya ang magiging average ni Kit Jimenez sa kanyang unang taon sa PBA? Magkakaroon kaya siya ng napakalaking playing time? At mas mabibigyan ba siya ng opportunity nitong SMB versus other teams? So I will wait for your comments sa comment section at maraming salamat sa panonood at sa suporta hanggang sa susunod kong content. Peace!